Uno's Best of the Best. Okay, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, nagsanib puwersa na. Ito, nakikita natin ng ating special guest for today. Napakagwapo at talagang napakamatippunong lalaki at talagang hinahangaan, no? Pagdating sa sa ganitong klaseng industriya. This is the legendary. Okay, legendary na sa ganitong klaseng industriya at marami ng taong pinayaman ito. Ladies and gentlemen, let's all welcome Upline Akron Batak. Yeah. All right. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kauno po natin na nanonood po ngayon at sumusubaybay sa iyong programa, Mentor J. Escobar. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Yan. Alam mo, na-miss ko yung yung ganitong senaryo, yung nag-uusap tayong dalawa. Oo. Actually, lagi tayo nag-uusap, pero hindi yung ganito, no? Hindi Ito yung, formal to eh. Formal. Formal nga, parang hindi ako sanay. Para sinabi mo hindi tayo formal. Oo, hindi. Pagka sa likod ng camera, hindi naman tayo formal eh. Oo nga. Kami po ni Upline Akron Batak po, pagka nakikita niyo po kami talaga matagal na kami magkasama sa industriya. Siguro kung ang uno 17 years na, mga 16 years or 15 Ako 17. years. Oo. 17 years. Oh, 16 years na kami magkasama. So, yung panahon na nasa ADB pa kami. Yun yung original na, yun yung main office natin dati. Oh, yun yung main office yun natin. Yun yung unang-unang office. Maganda yung segment na ganito, Upline, kasi dito mas makikilala ka nila ng malalim. Mas makikilala ka nila na kung ano pa yung, ano yung bumuo bilang maging Akron Batak ka. Yan, okay, bumuo, ano? Bumuo. Wala, hindi yung binuo, Oo. Ako excited din ako kasi makikilala ka pa nila. Ang ganda ng mga gusto ko itanong sa iyo eh. Yeah. Nakakatakot baka personal yan Yung iba dito personal. Personal. Okay, start na tayo mga kauno. Ito, tatanungin na natin ang ating butihing upline na nandito ngayon. Upline Akron Batak, Mentor Akron Batak. Ano ang background mo at paano ka napunta sa Uno? Okay. So, background ko, lagi ko namang kinukwento yon. Dati kong artista. Yeah. Okay. So, dati, meron kaming family business. Tumutulong ako dun sa daddy ko, dun sa kanyang meat supply. Ayun. So, estudyante pa lang ako, na-train na ako ng father ko na magnegosyo. Okay, so bago ako napunta sa company natin or sa industriya natin, na-invite lang din ako. Okay, pero bago ako na-invite, ang perspective ko o ang pagkakaalam ko sa network marketing, lokohan, scam. So, isa ako sa mga close-minded about network marketing before, bago ako na-invite. Kasi, ang dami na nag-invite sa aking company. No? So, dito lang talaga ako sa uno na talaga na open sa network marketing. Suki ka pala, no? Oo. Suki ka. Oo. Ba't ka kaya nila nilalapitan, no? Kaya nga eh. Siguro, nakukitan sila sa akin. Oo. Pero pag titignan mo mabuti, hindi aksidente lahat, no? Kasi, nasa business side ka na eh, tumutulong ka na eh. Tama. So, hindi natin nalalaman, baka mamaya, magiging negosyante ka talaga in the future, baka ganun yung Tama. Yung mga lumalapit sa'yo, talagang siguro nakkikitaan ka ng potential. Pwedeng ganon. Di ba? Oo. Kasi dati, nung estudyante ako, tatay-tahimik lang ako. Oo, hindi talaga ako madaldal, hindi ako masalitang tao. Oo. Kaya nga na minsan natatawa ako doon sa mga tao na sasabihin nila na Akron, kumita ka diyan kasi ma-sales talk ka, magaling ka magsalita. Hindi po, nagsimula po ako dito sa industriya natin na hindi rin ako marunong. Hindi rin ako magaling magsalita, di ba? Pero yun nga, dahil nga sa marami kong na-experience, marami kong inattend na training, lalo na kapag kumikita ka na nabuboost din pala yung confidence mo. So, naniniwala ka na lahat ng bagay natututunan? Yes, lahat ng bagay natututunan talaga. So, simula lang talaga, mahirap. Kasi marami kang aaralin eh.
Sa lahat naman ng bagay, di ba? Even sa school, di ba? Bago tayo gumraduate, ang dami mong aaralin, ang dami mong tatapusin. Tama. So, ganun din sa negosyo. Marami ka rin dapat aralin na para makatulong sa'yo as a businessman. Kasi marami dyan nanonood, akala nila, magaling nga agad, no? Mas lalo-lalo na sa simula. Tama. So, yung nga, natututunan, mga kauno, natututunan Correct. natin. At saka Upline J, may nagtanong kasi last time sa convention, paano daw kung mahiyain, may chance ba na talaga maging successful sa negosyo natin, yung mahiyain. Oo. Diba? So, hindi lang ako makasingit nung time na yon. Pero, ako naniniwala ako doon na kahit mahiyain ka, kikita ka dito. Diba? Kasi, pero, syempre, kailangan ma-boost muna yung confidence mo. Kasi sa kabilang banda, wala namang kumita dito na mahihain talaga. Diba? Pero, kung mahihain ka at pumasok ka dito, ito na yung pinaka-cheapest way, ang negosyo natin, para ma-develop yung sarili mo or yung personality development na tinatawag natin. Oo. Diba? So, dito matututunan mo lahat paano humarap sa tao. Diba? Kumbaga, yun yung isa sa mga pinagpapasalamat ko na nakapasok ako dito kasi yan ang unang na-develop sa akin, yung personality. Paano makipag-usap sa tao, paano mag-deal sa tao. Kasi sa lahat ng negosyo kasi, kailangan mo matutong humarap sa tao. Kailangan matutunan mong makipag-usap sa tao kasi business yan. Oo. Diba? So, kung mahihain ka, ang uno or yung industriya natin, this is the cheapest way para matuto ka. Kasi ang personality development, may mga course yan . Diba? So, ako naniniwala, may mga course na kinukuha para, diba, matanggal yung hiya mo, para ma-develop mo yung sarili mo. Right. Diba? Paano magsalita in front of many people. Diba? So, wala akong inatinan kahit isa dyan dati sa labas. Okay. So, dito ko lang talaga natutunan. Na-develop ka na. Na-develop na ako through my experience. Mga experiences ko na, syempre, araw-araw naman, alam mo naman, Coach, diba, Coach Day. Ang dami nating nakakausap everyday. Diba? So, along the way, doon na ako natuto. Actually, mas natuto ako doon sa mga negative or close-minded na clients. Marami kasi learnings Pagka maraming tanong. Yes, diba? Maraming objectives na doon ko natutunan how to handle objections. So, doon ka gagaling. Hindi doon sa mga positive na kausap mo. Gagaling ka doon sa mga negative or maraming objection na kausap natin. So, masasabi mo ba sa kanila na wag silang matakot pag negative yan? Wag. Actually, matuwa ka. Mas dapat gustuhin mo na negative yung nakakaharap mo. Yes, yung kaharap mo. Wag na nating sabihin negative. Yung close-minded na lang na tao. O kaya sabihin natin skeptical. Skeptical. Hindi niya alam kung gugustuhin niya ba or meron na siyang answer in mind, meron na siyang gusto sa buhay siguro. Mga ganun, di ba? Correct. Marami yun iba't ibang klase. Naalala mo pa ba yung yung paano ka nadala sa uno? May mga konting kasi sabi mo, suki ka. Ngayon kung suki ka, ano yung pinaka-paborito mong invite sa'yo? Ito talaga hindi ko makakalimutan kasi merong isang company nag-invite sa akin. Classmate ko naman. Paano kanya? I-invite ako. Ang sabi sa akin ng classmate ko, magkita daw kami sa Ortigas, sa Green Hills. Tapos, mag-open daw kasi ng bagong restaurant yung kapatid niya. So, syempre, ako naniwala kasi... Mayaman, Oo, kasi meron silang, meron silang isang kainan talaga. So, nung sinabi niya na may mag-open sila ng restaurant, naniwala naman ako. Pinaghandaan ko talaga kasi hindi ako kumain ng breakfast, ng tanghalian, saka ng merienda. Siyempre, that time, wala akong trabaho, estudyante ko. Pagdating ko doon, walang pagkain. Di ba? Pero, ako naman, siyempre, minsan ang tao kapag sinabihan mo negosyo, hindi sila sasama sa iyo . Di ba? So, naintindihan ko yung side ng classmate ko na yon. Pero pagdating naman doon, pinakain naman ako. Pinakain naman ako right after the presentation. Yun nga lang, that time, wala akong naintindihan kasi nga close-minded ako that time. Pero hindi naman siya naging traumatic para sa iyo. Hindi. Actually, hindi naman siya traumatic for me kasi ngayon ko lang naiintindihan na kung bakit pala ako
dinala ng classmate ko doon kasi gusto niya akong tulungan kumita. Gusto kong balikan yung yung sinabi mo kanina. Yung sa ibang bagay, yan. Sa ibang bagay ako na-invite. Kasi marami, pagka naimbitahan ka, pag sinabing business, exactly yan, naalala ko na. Yes. Gusto kong maintindihan nila yon na kasi pag sinabing business, baka lalo kang hindi sumama eh. Kasi hindi lahat ng tao negosyante mag-isip. Yan. Or hindi lahat ng tao open sa business. O yung nga ikwento mo sa kanila yun para maintindihan nila yun. Yes. So, sa 17 years ko sa company natin, siguro ang pinaka-effective for me na pinaka-effective for me na mag-invite ng mga kaibigan natin, kakilala natin, or hindi natin kakilala, is kung gusto mo bang kumita. Diba? Kung gusto mo bang kumita. Kasi lahat naman ng tao, yes, negative sa maraming tao, negative. Pero ako naniniwala, lahat ng tao gustong kumita eh. Pagkitaan, di ba? Mabilis yan. Yes. Kung ang pinag-uusapan pera, everybody listen. Yes, oo. Di ba? Tama. So, ganun siya. So, hindi naman natin sila pipilitin eh. Kung sino lang yung gusto mo ba kumita? Kung gusto mo, tulungan kita. Kung ayaw mo, wala namang problema. Friends tayo. Magkakaibigan pa rin tayo. Ayan, diba? Kasi wala dito sa negosyo natin, alam mo naman, Upline J, di ba? Wala namang pilitan. Tama. Diba? Pakita ko lang sa'yo kung gaano kaganda yung produkto ko, makakatulong to sa'yo, at kapag kailangan mo naman talaga, diba? Wala namang dahilan para hindi mo siya gawin or hindi mo siya simulan. Kaya nagkakaroon ng misconception, no? Lalong-lalo na nasa mundo tayo ng social media. Yes. So yung iba, syempre iba experience eh. Correct. So naikikwento nila, most likely yung bad experiences sila. Totoo. Pero in all reality, once in their life, nabaliw din sila eh. Correct. Di ba? Kaya nga nila sinubukan eh. Di ba? Correct. Pero alam mo, Upline J, total, nandito na rin lang tayo. Nung na-invite ako ngayon dito sa Uno. Yan, paano ka napunta sa Uno? Yes. So, isa sa mga di na-invite na ako, wala na akong magawa, nakinig na ako. Diba? Okay, so, siyempre, after the presentation, orientation, may kakausap sa'yo eh. Alam mo ba, tatlo yung mga sinabi sa akin kung bakit talaga ako talagang nakapag-decide na mag-join sa company na to. Kasi close-minded ka. Yes. O ano yung tatlo na yun? Yung tatlo na yun, yung sinabi sa akin nung kakilala ko na importante yung kalusugan. Yes. Okay, kasi siyempre... That's one? Okay. Oo, kasi yung negosyo natin, health and wellness eh. Diba? So, ang sinabi niya sa akin yun na hindi ko makakalimutan, yung mga sakit ng mga matatanda dati, sakit na ng mga bata ngayon. Actually, wala nang pinipili. Yes, wala nang pinipili. Wala nang age limit yan. Yes, kumbaga, as early as 20s, di ba? Meron. Diabetic na. Yeah. As early as, meron nga ako nabase. Wala pang 20 years old, high blood. Tsaka may mga nagkakaroon ng heart attack. Yes, bata pa. Diba? So, kaya nga, doon ko na-realize, oo nga, no? Kasi nagbabago nga yung panahon eh. Diba? Lalo na sa mga kinakain natin, lifestyle natin. So, yun yung isa sa mga nagpa-open sa akin. Kasi, yung mga salitang sinabi sa akin na aanhin mo yung pera mo kung puro sakit ka. Exactly. Diba? So, doon ko na-appreciate, okay pala yung mga products nila. Kasi, yun nga yung importante dito sa negosyo natin eh. Yung produkto na pwedeng makatulong doon sa mga kababayan natin na to prevent or to lessen, di ba? Yeah. Yung magkasakit sila, di ba? Kasi siyempre, lalo na sa buhay natin ngayon, very stressful. Tsaka yung mga kinakain natin, araw-araw. Kung kinakain natin na puros preservatives na, di ba? Pangalawa, yung sinabi sa akin nung kaibigan ko na ito na yung trend. Okay? And ito na yung trend ngayon. Nag-evolve na siya. Nag-evolve na kasi from dati, kumikita tayo, di ba? Sa mga panahon ng mga ninuno natin, agricultural, di ba? And et cetera, di ba? Ngayon pumasok na yung internet eh. Yung digital marketing. Digital marketing. So, that time, 16 years ago, sabi niya, ang pagkita, darating yung time, nasa internet na eh. Lahat, oo. Yes, di ba? Sabi nga ni, quote natin, si paring Bill Gates. If your business is not on the internet, then your business is out of business. Yeah. Di ba? It never grows old. Oo.
So, dati, 16 years ago, sabi, ito yung future. Ngayon, yung sinasabi 16 years ago na ito na yung future, ngayon na nangyayari na. Nangyayari na. Oh. Nangyayari na. Actually, nakikita nila yung flow Correct. ng mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Yes. Yun, Pangatlong dahilan, bakit ako nag-join? Yung tinamaan na yung pagpo-provide para sa pamilya. Daily living. Daily living natin. Oo. Kasi that time, syempre, may anak ako, may partner ako, may asawa ako, di ba? So sabi ko, saktong-sakto, talagang naghahanap ako ng opportunity na pwedeng makatulong sa akin, mai-provide ko yung pangangailangan ng family ko. May anak ka na di ba? Yes. Oh, yun. Meron, isa. Isa. O, kasi para alam nila. Ako kasi alam ko, best friend ko kasi to. Yung asawa ko, isa lang din. Isa lang din. Buti sinabi mo, ha? Nasubukan mo yun, employed. Nasubukan ko. Kaya lang, 3 buwan lang. So ako, saludo ako sa mga nagtatrabaho talaga. Hindi mo matatawaran yung sipag, tiyaga ng mga kababayan nating nagtatrabaho. Diba? Kasi, yun nga, yan yung paraan natin para mabuhay. Kaya lang, nung time na yon, na-realize ko na hindi siya sapat Naghanap pa talaga ako ng part-time na pwede kong makuha din yung sabihin na nating, kasi bata ako, ma-ambisyon ako Ganon. Yes. Very aggressive pa. Marami kong gustong makuha, marami kong gustong bilhin, marami kong gustong maibigay sa pamilya ko. Diba? So, sabi ko, naghanap ako ng opportunity para kumita ng mas malaki. Diba? Na mas matatapatan or mas malalakihan pa yung sinusweldo ko dati. Kasi naranasan mo maging employed. Yes. Kaya nga hindi mo, hindi mo matatawaran yung sipag na binibigay nila, yung pagtsatsaga nila. Pero katulad nga nung sinabi ni Apply na Akron, minsan nabibitin din talaga no? Correct. Diba? Kaya ito nakakatulong to lalo na sa mga kababayan natin nagtatrabaho, 'di ba? Na hindi mo naman kailangan umalis sa trabaho mo, 'di ba? Pero pwede mo tong gawin on the side kasi nga online na siya, 'di ba? Pero yun nga, gaya nga ng pinag-uusapan natin kanina, Plain J, alam ko naman na umiikot tayo Pero baka mawala sa akin. Yung inflation Diba? Yes, oo. Kumbaga, yearly nagtataas ang bilihin, ang sweldo hindi Hindi, no? Diba? Kung mapansin natin, 20 years ago, yung 1,000 pesos na halaga. Marami ka mabibili. Oo, 20 years ago Oo. Actually, 25 years ago, yung 1,000 pesos mo, 5 plastic ng grocery na yun. Grabe yun. 5 plastic bag ng grocery na yun. Oo, grabe yun. Diba? Ngayon, yung 1,000 mo, wala ng plastic. Wala ng plastic Wala nilagay sa supot. Supot na lang. Diba? Gatas pa lang ng bata, magkano na. Oo. Diba? So, doon mo marirealize na kung hindi ka talaga magdadagdag ng pinagkakakitaan mo, tatalunin ka ng inflation. Ganun ko siya, nakikita. Ganun ko siya nakikita. At doon ko siya na-realize nung kumikita na ako. Kasi, sabi ko, nung kumikita na ako, sabi ko, buti na lang kumikita ako ng mas malaki kasi paano pa kaya kung hindi? Kung hindi, paano ka makakasabay? Yes. Parang ganun mo naiisip, Kaya doon ko naintindihan na, siyempre, dati nung nagtatrabaho ako just to survive. Tsaka, nung time ba na nagtrabaho ka, binata ka pa nun? Hindi na. May anak ka na nun. Maaga ako nagkaanak Speaking of pag-aasawa, magkaanak ka, kasi tawag dito, pinag-usapan natin, agad negosyo Hindi ka pa nila kilala ng medyo mas malalim. Ngayon, pakilala kita, mas malalim. Sino malapit na kahawig mo? Coco Martin. Straight Ang bilis na sagot, sino malapit na kahawig mo? Coco Martin daw. Pwede Alden Richard. Pwede, Alden Richard. Pakita mo sa kanila para, ayun Kasi ako Baron Geisler. Baron Geisler. Ano pagkakamalan yun John Estrada. Yeah. Best friend. Yeah. Okay. Di ba? Sa bagay, wala namang ibang maniniwala sa sarili natin. Tayo lang. Tayo lang. Tsaka tayo lang naniniwala na gwapo tayo. Tama. Bukod sa nanay natin. Bukod sa nanay namin, kami lang naniniwala na gwapo kami. Tsaka wala hindi na kaya kontrahin yun Tama. Kasi nakatatak na sa isip natin yun Oo. Ganito po kami ni Apply na Akron, pagka magkasama kami sa labas. Okay? Ang mostly ang kwentuhan namin, actually, hindi kami nagmo-motivate Ang kwentuhan namin, kung ano yung nakikita nyo ngayon. Yung
pinag-usapan namin sino. Pagwapuhan kami dalawa kasi. Sino si Akron Batak ba? Sa labas ng Uno. Sa labas ng Uno... you are a family man. Sa loob ng bahay, tatay. Isa akong ama. Sa mga kaibigan? Isa akong kaibigan. Na pwede mong lapitan, pwede mong hingin ng advice. Mostly nakita nila tayo, tuturo. Di ba? Nag-a-advise. Di ba? Para mas makilala ka nilang mas malalim. Oo. Ano pa yung isang Akron Batak sa labas ng Uno? Siguro, ang ma-share ko dyan, 6 kami magkakapatid. Yung nanay ko, nandyan siya. Although, naulila na kami sa tatay. Just recently. Siguro, 2012, so 12 years ago. Yeah. Okay, so yung nanay ko po yung nandyan na lang. Okay? So, sa bahay naman, meron akong anak, meron akong asawa, diba, na nandyan na talagang sila po yung inspirasyon ko na kung bakit ko ginagawa yung negosyong to. Sumusuporta? Yes, sumusuporta. Sinusuportahan ka sa kung ano man yung mga gusto mo sa buhay? Yes. Ako yung tatay na supportive lang sa kung ano yung man yung gusto ng anak ko. Oo. And sa anak ko naman, kung ano yung nakikita ko namang mali, kinokorek naman natin. Diba? Kung ano naman yung gusto ko na siyempre, maging matuwid. No? Yung kanyang tatahaking landas. Pero napaka-importante siyempre, yung tamang pag-uugali. Diba? Na ako para sa anak ko, minsan kasi nagiging passive na lang tayo, di ba? Yeah. Makita natin na nagkakamali yung anak, hayaan na natin para matuto sila. Pero hindi, kailangan pa rin ng guidance natin mga magulang. Anong advice mo sa mga kabataan na may anak din? Parang advice mo kay Migs? Okay. Ang advice ko sa mga kabataan ngayon, mag-aral kayo mabuti. Tapos sumunod kayo sa mga magulang ninyo, di ba? Kasi wala namang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak, di ba? Although hindi lahat ng magulang perpekto, di ba? Pero mahalin natin yung mga magulang natin kasi yan yung binigay ng Diyos sa atin. Hindi habang buhay nandyan sila. Di ba? Kasi ang dami ko napapanood ngayon sa social media, di ba? Na talagang yung mga anak talagang nagtatagumpay. Nakakalungkot lang, no? Pahalagahan, para yan gusto mo. Kumbaga, siyempre, hindi naman tayo lumabas sa mundong ibabaw nang wala yung mga magulang natin. Exactly. So, whatever happens, hindi man naging mabuti yung mga magulang natin, yun man lang maging grateful tayo. Nasa Bible naman Honor your parents, parang ganun. Your father and your mother, parang ganyan, di ba? Kasi pangako yun Yeah. Di ba? Ano yan? Ephesians 6:1-3. Honor your father and mother. Di ba? Kasi may promise si Lord dyan Ang promise niya kapag ka talagang ginalang mo, sinunod mo yung magulang mo, eternal life. Or mahabang buhay pala. Yun? Mahabang buhay ang bibigay sa iyo ng Panginoon kapag ka talagang marunong kang sumunod, gumalang sa iyong magulang. And it goes from generation to generation. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, manawana lang yan. Correct. At importante din na nagabayan mo yung pamilya mo, nakilala nila si Kristo. Si Lord. Si Lord, yes. Importante, kilala nila si Lord. Importante, si Lord ang sentro ng family nyo. Bilang asawa, anong masabi mo? Parang ano na to Wala, hindi na uno to Okay, kasi importante rin yung... Ano masasabi mo? Kasi may mga nanonood. Kasi ito sasabihin ko Ako kasi naniniwala, Applied J, na sa negosyo natin, you are building people You are building an organization. So, importante dito yung pag-uugali at yung pakikisama. Di ba? So, ang mabuting pag-uugali at pakikisama, magsisimula yan sa loob ng bahay. Yes. Sa pamilya. Yes. So, kung hindi mo maililid yung family mo o yung pamilya mo ng tama, paano mo pa ililid yung mga tao na hindi mo kadugo, hindi mo kakilala? Exactly. Ganda nun. Di ba? Kaya nga importante na na maging buo yung pamilya, na maging maayos yung pamilya, na maging sentro natin ang Diyos para manatiling matatag ang ating pamilya. So, doon mo, ma-apply mo na rin yun sa organization mo, sa malaking grupo mo. Ako naniniwala ako dyan kasi pagka maayos sa loob ng bahay,
pag maayos kayo sa loob ng bahay, makakakilos ka na maayos eh. Correct. Di ba? Correct. Unlike yung marami kang iniisip, very occupied ka, dami mong pinagdadaanan sa loob pa lang ng bahay Kasi alam mo sa sarili mo na meron nga ako dapat ayusin eh. Correct. Tapos nandito ako, di ba? Aayusin ko pa to. Parang ganun. Tama, naniniwala ka sa sinasabi ni Apply Nacron. Ginawa mong strategy na ano yung qualities na ginawa mo sa sarili mo para maging effective networker ka. Okay, ginawa ko lang yung negosyo natin na consistent ako. Diba? Consistent ako sa pag-i-invite, consistent ako sa pagtuturo, consistent ako sa pag-aaral, yung pag-aaral na sinasabi natin, yung mga pag-attend ng mga trainings. Especially no, nagsisimula pa lang ako. Diba? Kasi dati, ang mapalad nga yung mga nagsisimula pa lang ngayon kasi dati wala pang masyadong training. Diba? Ang training dati once a week lang. Diba? Once a week lang. Tsempuhan pa yun. Tsempuhan pa yun. Isa tayo nung mga generation natin, natuto tayo sa mga pagkakamali natin. Diba? So, ang dami natin mga palpak dati. So, lahat yan, inaatinan ko. Wala akong pinapalagpas dyan. Diba? Especially yung mga event natin, wala akong pinapalagpas dyan, never akong umabsent dyan. Kumbaga masipag kang puntahan niya mga Yes. Kasi ako naniniwala sa negosyo natin. Yung income kasi, byproduct lang yan ng actions mo eh. Yes. Diba? Kumbaga, pagka sinipagan mo, ginalingan mo, dinamihan mo yung alam mo, kikita ka naman talaga eh. Diba? Automatic yun. Matic yun. So, the moment na sumali ka sa negosyo natin o sinumula mo yung negosyo natin, nandyan na yung cheque. Ikaw na lang maglalagay ng income na gusto mo. Tama. Diba? Pero it depends sa actions na gagawin mo. Diba? Kaya nga importante yung maging consistent ka. Kasi pag consistent ka, araw-araw mo siyang ginagawa, doon ka gagaling. Marami nanonood kasi na bago. So yung mga bago, anong klaseng networker ka ba nung bago? Ano yung mga binago mo sa sarili mo? Yun, ako dati nagsisimula kasi ko, kung aalalahanin ko, everyday, excited lang ako. Yun yung dala-dala mo? Yun yung dala-dala ko kasi sabi ko, hindi ko tinitingnan yung kita eh. Basta excited lang ako kasi alam ko na madali lang yung ginagawa eh. Di ba? Alam ko na madali lang yung gagawin eh. Mag-invite lang ako, mag-training lang ako. Ini-enjoy ko lang siya na nagsisimula pa lang ako. Pero that time, may nakikita ka lang mangyayari sa'yo. Yes. Malinaw sa akin. Kitang-kita mo. Kitang-kita ko. Malinaw sa akin na kikita ako. Ganun siya. Naisip mo na yayaman ako? Naniniwala akong yayaman ako dito. Ramdam ko yun. Kaya ka excited? Yes. Kasi kaya nga, minsan yan hindi naman problema, no? Yan yung minsan hindi nakikita ng iba. Kaya hindi rin sila kumikita kasi hindi malinaw sa kanila yung pwedeng mangyari sa kanila sa negosyo natin. Oo. Importante kasi vision eh. Tama. Diba? Importante na pinaniniwalaan mo yung negosyo mo. Importante na naniniwala ka sa produkto mo. Importante, naniniwala ka sa mga taong nakapaligid sa'yo sa negosyo mo. At higit sa lahat, naniniwala ka din sa sarili mo. Sa sarili mo na kaya mo. Ine-enjoy ko. Excited ako everyday. Excited ako mag-invite. Excited ako mag-training. Excited ako makinig sa upline ko. As in literal, na parang sabi ko, makikinig ako doon sa mga tao na alam nila yung ginagawa nila. Yes, so. Diba? Kasi mahirap dito yung masyado kang magaling. Tsaka kung kanino ka nakikinig. So, ako, isang bagay pa, mahilig kasi akong mag-observe. So, in-observe ako, minsan tinatanong ko, ano ba yung ginagawa ng mga kumikita? Bakit sila kumikita? Yes. Oh. So, nakita ko yung mga kumikita, sila yung mga nagsasalita. So, ginusto mo yun? Ginusto ko yun. So, sila yung nagte-training, sila yung maharap sa tao, sila yung mga humahawak ng mic. So, sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko parang maging ako sila? Maging katulad nila? Maging katulad nila. Oo. So sabi ko, aralin ko nga. So nagsimula dyan. Paano ba? Gusto ko gumaling ako sa presentation. So present ka nun? Oo. Doon ako nag-practice. Nagpa-practice ako sa harap ng salamin. Pinagpa-practicean ko yung mga negative sa bahay.
Pinagpa-practicean ko yung mga kaibigan kong negative. So, ang goal ko, hindi sila mag-join sa business ko. Ang goal ko, kapag matutunan mo yung... para matuto ko sa ginagawa ko. Oo. Diba? So, kung ayaw mo, okay lang sa akin. No hard feelings naman eh. Ang importante sa akin, matuto ko. Tama. Ganun siya. So, tinutulungan mo pala yung sarili mo that time. Yes. Kasi nakikita ng mga bago kasi maraming bago eh. Kasi palagi nila naririnig, excited. O ngayon, ano na, dinitalya mabuti ha. Pinagdaanan mo rin ba to yung humarap sa salamin? Umarap sa salamin? Oh, tapos sinabi mo, yayaman ka. Siyempre. alam mo bakit, Coach Jay? Kasi dati, tinuro sa akin yan. So, nung tinuturo sa training yan, dahil nga ako, nakikinig lang talaga ako eh. Natatawa ka noon, nung time na yun? Sunod lang ako. Ako sisunod lang ako eh. Ako yung literal na utu-utu eh. Di ba? So, nung narinig ko yan, ginawa ko sa bahay. Umarap ka sa salamin? Umarap ako sa salamin. Eh, syempre, nung umarap ako sa salamin, gusto ko, sinigurado akong walang tao eh. Kasi baka mamaya pag may tao, akalain, baliw na ako. Baliw ka na, di ba? Di, pero totoo, ginawa ko yun. Literal, humarap ako sa salamin. At syempre, nung nakatingin na ako sa salamin, nung una medyo natatawa pa ako ng konti. Awkward, sabi mo. Ang awkward eh, di ba? Pero totoo, dinama ko talaga. Tapos nagplay ako ng nagpatugtog ako. Alam mo, pinatugtog ko? Anong music yan? I Believe I Can Fly. Okay. I believe I can fly. Alam mo, habang tumutugtog yon, ninamnam ko lahat ng sasabihin ko at galing talaga sa puso ko. Yung sinabi kong, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Grabe yun. Oo. Alam mo, nung sinabi ko yon sa harap ng salamin, grabe eh. Kinilabutan ako. Goosebumps talaga. Kasi, sabi ko, gusto kong yumaman eh. Gusto kong kumita ng malaki. Gusto kong mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko eh. Gusto kong mabigay ko sa kanila yung maginhawa, masagana, masarap na buhay. Diba? Yun yung pakiramdam ko that time. Kaya nga, gigil na gigil ako sa negosyong to kasi alam na alam ko sa sarili ko na ito yung magbibigay sa pamilya ko ng masarap na buhay. Sarap. Ganda nun, mga kauno. Kung talagang, pinanonood mo to ngayon na, ng seryoso, alam mo, nanamnamin mo yung bawat sinasabi ng ating special guest ngayon eh. Ano yung personal story mo na di mo malilimutan? Nako, personal. Dami. Yung mga napagdaanan mo. Napagdaanan ko. O kasi lahat yan, marami dito nanonood na may kanya-kanya pinagdadaanan yan eh. Baka iniisip nila, di ba? Kwento-kwento lang yan. Hindi po. Lahat po talaga may pinagdaanan na hindi maganda sa simula. Ano yun? Correct. Siguro, yan, goosebumps agad ako. Kasi, alam mo, pag pinag-uusapan natin yan, Friend Jay, ang dami talaga nagpa-flashback sa akin. Na hirap talaga. Oo. Diba? So, isa sa mga hirap na naranasan ko, yung mga panahong walang-wala kaming pera. Paano walang-wala? Saan ka umabot? Umabot ako talaga na, umabot ako na yung 100 pesos pinaghahatian namin ng asawa ko para meron siyang pampamasahe papunta sa opisina. Grabe yun, ha? Ako, ganun din. Para may pamasahe lang ako papuntang Ortigas, papuntang opisina natin. Nagbebenta pa, talagang pinupush ko yung sabon para lang meron akong pangkain, meron akong panggalaw. Diba? Dumating din sa punto ng buhay ko na yung barya sa loob ng bahay, hinahagilap ko yan. Kasi totoo talaga yun eh. Kapag walang-wala kang pera, yung barya nagkakaroon ng halaga eh. Ng value, no? Diba? Nagkakaroon ng value yan eh. Para lang meron akong pamasahe, meron akong pangkain. Kung makausap ako, nagpe-present ako ng business, kahit wala akong kain. Nagpe-present ako ng business na wala akong tulog. Diba? Sinasabi ko doon sa mga kausap ko na dito mababago yung buhay natin. Pero ako, deep inside, alam ko yung nangyayari sa akin na maraming pangit akong nararanasan. Ganun siya eh. Pero alam mong parte yun? Kung sino ka ngayon? Alam kong parte yun. Alam ko parte ng process yun. Paano mo siya hinandle?
Actually, kung babalikan ko siya, wala akong, sabihin na natin yung pangit kasi yung term na, wala akong pakialam kung mapapagod ako. Bakit? Matagal na akong pagod eh. Okay. Yun. Wala akong pakialam kung nahihirapan ako kasi matagal na akong mahirap. Diba? So sabi ko, mahirapan na ako ngayon, 1 taon, 2 taon, 5 taon sa negosyong to. Di bali nang mapagod, mahirapan, mapuyat ako dyan. Kesa habang buhay akong mapagod, mahirapan sa labas. Tama, no? At yun talaga ang mga pwedeng mangyari. Mm-hmm. Ang ganda nun. Mm-hmm. Kasi marami, konting pinagdadaanan pa lang, ang dami na nilang reklamo, no? Mm-hmm. Kumbaga, kaya na nilang magdrama buong maghapon. Mm-hmm. Konting rejection lang, hindi na pupunta ng opisina yan, di ba? Kung rejection, grabe. Ang dami rin nag-reject sa akin. Di ba? Daming hindi naniwala. Ang pinakamasakit pa nun, hindi na sila naniwala, pinagtatawanan ka pa. Di ba? Oo. Hindi ka lang pinagtatawanan, pinapatigil ka pa sa ginagawa mo. Tigil mo na yan. Kontra. Walang mangyayari sa'yo dyan. Mm-hmm. Di ba? Hindi ka asenso dyan, hindi ka magiging successful dyan. So, sa akin, naging bingi lang ako dun sa mga taong nagne-negative sa akin. Diba? Pasok dito, labas dyan. Diba? Kasi, again, malinaw sa akin yung pwedeng mangyaring maganda sa negosyong to. Tsaka binanggit mo kanina, kitang-kita mo eh. Yes. Tsaka ramdam na ramdam mo. Ano pa yung mga naiisip mong yung hindi mo malilimutan na pinagdaanan mo? Yun, yung mga, yung mga pinagsamahan natin na hirap. Diba? Yan, hindi nila alam yan. Hindi nila alam yan. Pahapyaw mo konti. Oo, kasi dati, nung mga walang-wala kaming pera ni Coach Jay, talagang hinaharang namin yung mga yung mga donut doon sa Kasi naalala mo noon, dati sa opisina, bawal magpasok ng pagkain di ba? Kinakagatan natin. So yung mga ibang members na may dalang pagkain, may dalang donut, minsan, kinakapalan namin yung mukha namin, nanghihingi kami. Yes. Di ba? So yun yung mga pagkakataon na ine-enjoy lang natin, pero at the same time, hindi alam kasi ng mga tao na ito yung mga pinagdadaanan natin na wala, ang laman ng bulsa natin, 20 pesos lang. Maghahati pa tayo. Noon. Ang matindi nun, nung pag-isa lang ulam. Oo. Hatiin pa natin yun. Diba? Nagkakainisan pa tayo. Oo. Dami mo ba kinuha? Correct. Pero saka ito naranasan ko rin yun, yung buong araw wala akong kain. Kape-kape lang. Tubig-tubig lang. Tubig-tubig lang. Yes. Oh. Pero, kahit wala akong kain maghapon or yung buong araw na yun. Nagbago ba yung excitement mo na sinasabi mo kanina? Never nagbago yung galaw ko. Never nagbago yung paniniwala ko. Kasi, ako ng mga time na yon, the more na nahihirapan ako, the more na lumalaban ako, Upline J. Nanggigigil ka? Mas lalo ko siyang pinanggigigilan. Mm-hmm. The more na wala akong makain, the more na nanggigigil ako. The more na nininegative ako, the more na lumalaban talaga ako sa negosyo natin. Ganda nung yung nire-reminisce natin. Mm-hmm. Kasi never kita nakitang na low moral. Mm-hmm. Never. Kumbaga yung paglaban mo that time, bago ka makarating sa pagiging upline Akron Batak, ngayon, hindi ko nakita yung yung low moral. Hindi. Lagi excited no? Oo. Alam mo kung bakit, Upline J? Kasi malinaw sa akin at naiintindihan ko na bago ka magtagumpay sa buhay, magfe-fail ka talaga. Madadapa Sige, ka. kwento mo sa kanila yan. Kasi iba takot sa failure Why? Oo, kasi kailangan maintindihan nila yun na di ba, na bago ka maging successful talaga, kailangan mo munang maranasan yung failure Kasi yung failure, doon ka matututo. At yung matututunan mo na yun yung gagamitin mo sa inaharap para talagang magtagumpay ka in the future. Doon din nila malalaman na talagang baon na baon sila sa ginagawa nila. Kasi tayo never tayo bumitaw. Never. Di ba? Kahit na may pinagdadaanan, naharap tayo sa tao na masaya tayo. Masaya tayo. Oh. Di ba? Kasi nakukuha pa rin natin na ipakita, iparamdam at sabihin sa kanila kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Exactly. Di ba? Kung ano yung pwedeng mabago sa atin.
at kung ano yung bagay na pwedeng mabago sa kanila. Tama eh. Di ba? Kung kaharap mo yung mga ng negative sa'yo, ano masabi mo sa kanila? Salamat. Yan, kaharap kanila. Nanonood sila eh. Salamat. Salamat kasi that time, nung mga panahon na tinanggihan nyo ako, nung mga panahon na hindi kayo naniwala, salamat kasi doon ako mas tumibay eh. Doon ako mas tumatag. Doon ko mas pinush yung sarili ko na mas galingan pa, mas aralin pa. Diba? Kaya ako naniniwala may purpose talaga may purpose bakit nakakausap natin yung mga tao na, 'di ba? Na dinidiscourage ka, na nire-reject ka. Nandiyan sila para patatagin ka, para pagalingin ka. Apply na Akron Batak. Ito, medyo maganda tong tanong na to. Gaano ka-importante ang pagbibuild ng relationship professionally? Ayun, relationship, no? Sa negosyo natin, napaka-importante talaga ng relationship mo, lalo na sa mga taong nakakasama mo. Diba? Kasi, ang negosyo natin, diba, is to build your organization, diba, para gamitin yung produkto mo, diba, para i-share yung product mo, diba? So, in short, you need a big organization, diba, para magkaroon ka ng residual income. Paano ka bibigyan ng mga tao na i-build mo as leader sa organization mo kung wala kang mabuting relationship sa kanila? Diba? Importante ba talaga yun? Yes, importante talaga marunong ka makisama. At yun yung isang bagay na dapat na meron ka sa mga kasama mo na marunong ka mag-adapt, marunong ka mag-adjust. Kasi hindi sila makikisama sa'yo, dapat ikaw yung makibagay sa kanila. Iba-iba kasi ugali ng tao. Kasi kapag hindi ka naging mabuti or marunong makisama sa kanila, iiwan ka nila eh. Yes. So. Di ba? Mawawala sa'yo yung mga taong binigay sa'yo. Saksing buhay ako, no? Pagdating sa pakikisama ni Apply na Akron Batak, talagang grabe to. Pakikisama at pakikisama, sasamahan ka yan sa lahat ng bagay. Relationship yan between upline and downline, di ba? So, importante na hindi lang yung downline yung nag-grow. Dapat tayong mga uplines, nag-grow din tayo when it comes to leadership. Tama. Di ba? Kailangan maging mabuting modelo tayo sa mga downline natin. Tama. Kasi kung gusto natin magkaroon tayo ng downline or leader na masipag, dapat tayo, masipag din tayo. Di ba? Gusto natin magkaroon ng leader or downline na may initiative na matuto, mag-training, di ba? Dapat tayo rin mismo, ganun din tayo. Di ba? Napakaganda at maraming aral, Apply na. Correct. Actually, mas maganda yung ganito kasi yun nga, maraming lalabas na, mga pinagdadaanan natin dati pa. Tsaka malamang sa malamang, yung mga napapakinggan nila, mga concern din nila yan. Correct. At ang maganda rito, ito po'y talagang nahihimay sa inyo, talagang nadidetalye. Huwag nahihimay. Baka isipin nyo kasi, kumakain tayo eh. Nadidetalye sa inyo. Correct. Ito maganda to yung next question ko. Anong maipapayo mo sa batang Apply na Akron Batak? Dapat, habang nagsisimula ka pa lang, seryosohin mo na agad. Galingan mo na agad. Mas makinig ka sa upline mo. Mas sumunod ka sa sistema na ginagawa ng grupo nyo. Mas laliman mo yung dahilan mo. Bakit mo siya ginagawa? Bakit ko sinabi yun, Upline J, sa dating Akron? Kasi nung nagsisimula akong mag-network, yes, excited ako, pero hindi pa ako ganun kaseryoso. Diba? And given yon sa mga bago. Diba? So, ganun din yung 100% na pakikinig, diba? 100% na pagsunod sa mga coaches, uplines natin, diba? At siguro, sasabihin ko din sa dating ako na mas magtiwala ka sa Panginoon. Tama, no?
Baka noong mga panahon na yon, Minsan, yung mga present sa'yo. Yes, kasi, di ba, minsan, yung buhay natin, masyado tayo nagre-rely sa sarili natin. Sa kaya natin. Sa kaya natin gawin. Oo. Di ba? So, nakakalimutan natin na merong Diyos na talagang nagpaplano o nagplano na sa kung ano man yung mga mangyari pa sa buhay natin. Kasi ako naniniwala, Apren J, may purpose bakit ako nandito ngayon. Di ba? Ikaw, bakit ka nandyan? May purpose tayong lahat eh. Yes. Diba? Ito yung lagi kong naririnig kay Mentor Jericho natin na lahat tayo may purpose. Kaya nga hindi tayo pwedeng, parte tayo ng isang organisasyon eh. Parte tayo ng company natin eh. So, lahat tayo may gamit. Lahat tayo may purpose bakit tayo nandyan. Tama. Diba? So, at magiging effective tayo kung saan tayo nilagay. Diba? So, yun nga lang, alamin mo yung purpose mo. Alamin mo yung dahilan bakit ka nandyan. Kaya nga ako, I'm so thankful kasi yun nga yung, kumbaga, sasabihin ko sa old me, di ba? O yung dating ako, di ba? Na dapat simula pa lang, magtiwala ka sa Panginoon. Tama eh. Na inilagay ka dyan for a purpose. Di ba? Anong purpose? Para maging blessing ka para sa marami. Di ba? Na siguro ako, kung babalik ako yung dati, alam mo, sinasabi sa akin ng Diyos, anak, kaya kita nilagay dyan kasi gusto ko gumanda yung buhay mo. Pero anak, bago gumanda yung buhay mo, marami ka munang pagdadaan ng hirap. Pero yung hirap na yon, dadaanan mo yon para tumibay ka, para gumaling ka. Tama. Kasi anak, gusto ko mapabuti ka. May kanya-kanyang role, no? Na ibinigay sa atin kung saan tayo magiging magaling. Correct. Ganun yun. Same sa pag-network natin. May kanya-kanya tayong role, no? We are pretty sure na hindi niya ibibigay sa iyo yung knowledge na yan. Correct. Kung hindi mo siya magagamit sa buhay mo. Tama. Ano may papayo mo ngayon doon sa mga ma-advise mo sa mga bago? Aralin nyo ng aralin. Aralin nyo ng aralin. Huwag kayo mainip, huwag nyong i-compare yung sarili nyo sa iba. Diba? Minsan kasi kapag naiinip na tayo, kinukompare na natin yung, di ba? Bakit si ganito, may kotse na, bakit si ganyan, may cheque na. Huwag. Kasi may kanya-kanya tayong lesson sa buhay. Kaya nga nang paulit-ulit kong sinasabi, di ba? Kaya pinaparanas sa iyo yung hirap. Kasi pinapaganda lang yung storya ng buhay mo. Di ba? At yung storya ng buhay mo na yon, yan ang gagamitin mo, ikukwento mo, para mas maka-inspire ka ng maraming kauno or maraming tao na para tumuloy sila sa ginagawa nila. Di ba? Na maniwala sila sa ginagawa nila. Kasi tayo, yung, di ba, patotoo, di ba, na dito, marami kang pagdadaan ng hirap. Kasi may kanya-kanya tayong karera sa buhay. Tama. Di ba? Pero isa lang ang sigurado ko. Magkakaiba tayo ng karera, pero sigurado ako lahat tayo makakarating sa finish line. Iyon, maganda. Alam mo, excited ako sa tanong ko. Kasi you're talking about goals. Goals yun. So, para sa mga bago na mag-focus sila sa goal nila. Ito, excited ako. Ano yung goal mo ngayon? Yeah. Actually, ano yung goal mo yung darating na mga susunod na panahon? Oo. Sa mga susunod pa, kasi siyempre iba-iba kasi yung klase yung success eh. Di ba? So kahit pa paano binless tayo ng Panginoon, di ba? Financially, binless tayo ng Panginoon sa grupo natin, di ba? Ako siguro ang goal ko, mag-grow pa ako sa... Siyempre, ang growth naman, hindi naman natatapos yan. Ang improvement naman sa sarili, hindi naman natatapos yan. Ako, isa sa mga goal ko, since nagtitraining na tayo sa buong company, yung mga bagong members natin, isa yan sa mga goal ko na maka-reach out pa tayo sa mga bagong members, na makatulong din tayo sa kanila, na mabago din yung buhay nila. Diba? Kasi yung mga pinagdaanan natin, malamang pagdadaanan pa lang nila or pinagdadaanan na nila. Tama eh. Diba? So, yun yung isa sa mga goal ko. Makatulong.
'di ba? Sa maraming mga partners natin na talagang mabago din yung buhay nila. Kasi nilagay tayo dito to testify. Yes, 'Di ba? At syempre, ang isa pa sa mga goal ko, magawa ko yung purpose ko sa buhay. Sa pamilya, 'di ba? Sa mga taong nakakasama ko, 'di ba? Kaya nga isa sa mga prayer ko na sabi ko, Lord, kung saan mo ako ilalagay, tulungan mo ako na magawa ko pa yung purpose ko. 'Di ba? Sa mga kaibigan ko, sa trabaho, sa training ko, gamitin mo ako na para maging effective ako para sa iba. Diba? So, yun siya. Kasi, at the end of the day, siyempre, pag kumikita ka na, hindi mo naisipin pa yung kita eh. Diba? Ang isipin mo na, kung paano ka na makakatulong pa sa iba. Tama. Diba? Na makuha din nila kung ano yung nakuha mo. Mas malalim na. Tama. Ito, apply na Akron. Dumating na tayo, no, mga kauno, sa punto ng ating oras kasi we have very limited time. Actually, yung kwentuhan namin ni Apply na Akron, spontaneous talagang mahaba pa yan. Tsaka bihira namin gawin yan kasi masyado seryoso yung tanong. Seryoso yung tanong. Hindi kami nagkikwentuhan ng ganyan. Siguro, mga ilang minuto lang. Mas nagbabago na agad. Ganun kami. Ano yung ayaw mong mawala sa sarili mo? Ayaw kong mawala yung Diyos sa buhay ko. Yun. Kasi, ano ba to? Emotional ba to? Kailangan ba umiiyak dito? Ako kasi, yun yung number one eh. Hindi mo kaya mawala si Lord. Ako kasi sa lahat ng mga pinagdaanan ko, yun yung ayaw kong mawala. Si Lord sa buhay ko. Kasi, ako si Akron na dating, di ba? Palpak. Ako si Akron na dating matigas ang ulo. Di ba? Kumbaga, dati babang-baba na ako eh. Pero, naranasan ko yun, yung baksak na baksak ako, low moral ako. Naranasan ko yun yung walang-wala ako. Di ba? Ang dami nang pwedeng mawala sa akin. Pero, dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa kanyang grasya, diba? Nandito ako sa harapan nyo nagsasalita. Na nagsasabi sa inyong, tumuloy ka lang sa laban. Diba? Huwag ka lang mapapagod. Huwag ka lang mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Diba? Maniwala ka lang sa produkto mo, maniwala ka sa negosyo mo, maniwala ka sa mga taong nagtuturo sa iyo. Maniwala ka sa sarili mo. Kasi lahat ng pinaghihirapan natin ngayon, lahat yan magbubunga bandang huli. Napakaganda, mga kauno. At maraming salamat, Apply na Akron Batak. Thank you din. At alam nyo po, no, kung ma-witness nyo lang yung istorya ni Apply na Akron Batak, sobrang makulay niyan, sobrang pasalimuot pagdating sa mga pinagdaanan. Pero still, ang maganda dyan hindi nawawala sa kanya yung si Lord sa buhay niya. At alam niya na talagang kinuha siya doon at inilagay siya kung saan man siya nandun ngayon. And ngayon ay ikaw ay unofficial top 3. Yeah. Grabe. Thank you, Lord. Ang ganda ng istorya ng buhay niya. Kaya sabi nga natin magtuloy-tuloy ka lang at wag kang mawawala ng tiwala kay Lord. At wag kang mawawala ng tiwala sa kumpanya natin na ito po ang ibinigay sa atin para mas makuha pa natin yung masarap at magandang buhay. Kaya muli, dito po sa Unos Best of the Best, kasama ko si Apply na Akron Batak. Yan. At syempre, maraming salamat, Apply J. Yan. At magkita-kita po tayo muli sa next episode natin dito po sa Unos Best of the Best live on podcast. Hey! Ayan.